Ito ay isang mundong puno ng mahiwagang kulay, kung saan ang mga tao ay kailangang harapin ang mga nilalang na may malalaking sukat. At ang pinaka-nakakagulat ay ang baboy ramong ito ay mayroon ding napakalaking pakpak. Matapos matanggap ang misyon, naghanda ang mandirigma para sa isang laban ng kamatayan upang protektahan ang nayon. Napuno ng tensyon laban sa dambuhalang baboy ramo na ito. Gayunpaman, natuklasan niya na ang kanyang mga pag-atake ay hindi talaga makatagos. Sa depensa nito, hirap na hirap siyang gisingin ang natutulog na baboy ramo. At pagkatapos, ang mandirigma ay sinunggaban ng baboy ramo gamit ang kanyang dambuhalang lakas. Tumama sa langit, sa kabutihang palad ay nakapag-adjust siya ng posisyon sa tamang oras. At sa huli ay ligtas na lumapag sa likod ng baboy ramo na puno ng buhok. Iniiwasan ang kapalaran na maduraj na parang giniling na karne. Gayunpaman, bago pa man siya makatayo ng matatag, biglang ibinuka ng baboy ramo ang malalaking pakpak nito at mabilis na lumipad sa langit. Kasama ang malaki nitong anyo na medyo kakatwa at medyo nakakatawa, ngunit ang mandirigmang nakahiga sa likod nito ay hindi makatawa kahit kaunti dahil masyadong mabilis ang hayop na ito. Buti na lang at ang mandirigma ay may malawak na karanasan. Inilabas niya ang inihanda niyang lubid. Nakita na lang na mahusay na binuksan ng mandirigma ang laso at pagkatapos, mahigpit itong itinali bilang isang kuko sa pakpak ng baboy ramo. Matagumpay nitong nabawasan ang bilis nito. Mahusay niyang ibinalot ang lubid sa malaking leeg ng baboy ramo. Sa ganoong paraan, sa isang pakpak na lang ay lubusan na niyang makokontrol ang baboy ramo. Pagkatapos, ginawa ng mandirigma ang dating paraan at matagumpay na itinali ang natitirang pakpak ng baboy ramo. Sa lakas ng mandirigma na ibuhos sa dalawang braso, ang baboy ramo ay agad na napasigaw ng matindi. Pagkatapos ay bumagsak ang mga pakpak nito at dumiretso sa lupa na parang isang bala ng kanyan. Ngunit sa kasamaang palad, sa ibaba nito ay ang nag-iisang bayan na malapit. Nakita ng mga residente ang baboy ramo na bumulusok na parang bala ng kanyan. Agad silang nataranta at nagtakbuhan, ngunit sa kabutihang palad, ito ay isang takot lamang. Ang baboy ramo ay tuluyang huminto ng dahan-dahan. Sa sandaling malapit na itong bumangga sa bahay at ang matapang na kilos na ito ng mandirigma, agad na nakatanggap ng masigabong palakpakan at pagbati mula sa lahat ng residente. Dati siyang tinatawag na mandirigmang agila na si Finest. Ngayon, marahil ay mayroon na siyang bagong titulo. Si Finest ay minamahal ng maraming bata at nakakamit ang paghanga ng maraming dalaga, ngunit sa mata ng karamihan ay may ibang tingin. Iyon ay ang mangkukulam ng bayan, madalas niyang pinapuna ang mga ginagawa ng bayani. Sinasabi niyang hindi talaga siya maituturing na tunay na bayani. Natural na umabot ito sa kaalaman ni Finest, agad siyang nakaramdam ng bahagyang hiya. Nang isipin ang dati niyang trabaho na bagamat mapanganib, ay nakikipaglaban lamang sa mga simpleng hayop. Naniniwala siyang kailangan niya ng isang malaking tagumpay, upang patunayan na siya ay tunay na isang bayani. Karapat-dapat na parangalan ng mga residente sa kasalukuyan isang tagapaglingkod ang nagdala ng balita, na nagsasabing may isang misteryosong kastilyo sa kailaliman ng kagubatan. May bulong-bulungan na may isang kakilakilabot na halimaw sa loob, na nagkakulong sa isang napakagandang dalaga. Madalas nilang naririnig ang kanyang pag-iinda, kaya maraming adventurer ang hindi natatakot sa panganib, na pumasok para iligtas ang magandang babae, ngunit sa huli, walang eksepsyon. Lahat sila ay mananatili magpakailanman sa kastilyo. Inakala ng mga alipin na basta mailigtas ni Finest ang magandang babae, mapapatunayan na niya ang kanyang kakayahan. Nang marinig ito ni Finest, kinabukasan ng umaga ay nag-iisa siyang pumunta sa kastilyo. Gayunpaman, ang mga sumunod na pangyayari ay medyo lumampas sa kanyang inaasahan. Una, ang tarangkahan ng kastilyo ay hindi man lang nakasara. Bukod pa rito, pagpasok pa lang niya ay nakita na niya ang nakakulong na dalaga. Ang lahat ay naging mas madali kaysa sa inaasahan ng mandirigma. Agad na nagpakita ng pagiging mapagmalaki si Finest at tinanong ang dalaga kung nasaan ang halimaw. Sinabi niya na pumunta siya para mag-hunt ng boss, mag-level up, at ang pagliligtas sa kagandahan ay isang bagay na madali lang niyang gagawin. Nang makita ng dalaga ang pagiging mayabang ni Finest, labis siyang nainis. Hindi niya talaga gustong makipag-usap ng husto sa mapagmataas na lalaking ito. Kaya naman, iniiwasan siya ni Finest, na nag-isip na nagtatago lang ito sa kanya. Agad siyang hinabol at pagkatapos nito, biglang lumitaw ang halimaw sa alamat. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakareact at naiwasan ang unang atake. Gayunpaman, pagkatapos nito, biglang nagbago ang anyo ng isang halimaw.
naging mas malakas at mas kahanga-hanga. Bahagyang nagulat si Finest sa pagbabagong ito. Sa kabutihang palad, dahil sa kanyang natatanging lakas, nakayanan pa rin niyang makipaglaban, at muling lumitaw ang ulo ng ahas na iyon. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Finest na ang ahas na iyon ay ang buntot ng halimaw. Hindi siya nakapaghanda at agad siyang naitamba sa lupa, kahit ang kalasag ay naitapon lang sa gilid ng halimaw. Buti na lang at mayroon siyang malawak na karanasan sa pakikipaglaban. Mabilis niyang naiwasan ang atake ng halimaw. Pagkatapos ay inihampas niya ang mace na hawak niya at ginamit ang kanyang tapang upang umatake sa halimaw. Sa purong lakas, nagawa ni Finest na supulan ng halimaw, at nagpakawala ng sunod-sunod na suntok. Ang halimaw na walang tigil na sinasaktan ay sumisigaw at ginagamit ang lahat ng lakas nito upang lihim na hampasin gamit ang buntot. Ngunit madali pa rin niya itong naiwasan bago pa man siya makahinga. Agad na ginamit ni Finest ang kanyang buntot upang mahigpit na atali ang leeg ng halimaw. Nakita niyang nagpupumiglas pa rin ang buntot ng halimaw at gustong kumagit. Kaya't sinubukan niya itong punitin, ngunit hindi niya inaasahan na ang kalaban ay walang pakundangan. Nagbuga ito ng laway na naipon sa loob ng 30 taon, sinamantala ang pagkakataong nasugatan ang mata ni Finest. Ang halimaw ay nagkaroon ng pagkakataon na kontrolin ito at tumakas. Dahil sa epekto ng lason, halos nabulag si Finest. Hindi niya makita ang kinaroroonan ng halimaw at tanging ang kanyang meteor hammer ang magagamit sa pag-atake ng walang direksyon. Dahil sa kanyang hilaw na lakas, ginawa niyang guho ang buong kastilyo. Mula noon, si Finest ay halos tuluyan ng nabulag. Tanging kaunting liwanag na lang ang nakikita niya, biglang nagbago ang kanyang buhay. Ngayon ay mayroon siyang kapangyarihan ngunit walang mapaglabasan. Ang mga dating pumupuri sa kanya ay tinatawag na siyang baliw. Tanging ang mangkukulam ang naawa at madalas siyang tinutulungan. Hindi nagtagal, muling inatake ang lungsod ng isang hindi kilalang grupo ng mga bandido. Ang mandirigmang si Finest, na palaging tinatrato ng malamig ng mga tao. Kahit hindi niya nakikita ang mga kalaban, ibinigay niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan ang mga bandido. Kahit na siya ay matapang at walang takot mamatay, ngunit naapektuhan pa rin siya ng pagkabulag at sa huli ay inatake ng kalaban at bumagsak. Nang magising si Finest muli, sila ay naging alipin sa isang barkong pangkalakal. Hindi alam kung saan sila ibebenta, sa kabutihang palad. Ang tagapaglingkod ay laging nasa tabi niya at hindi umaalis. Sinubukan niyang kumuha ng ilang prutas para sa kanya at sa iba upang labanan ng gutom, at kinuha rin niya ang isang lampara. Mukha itong medyo katulad ng lampara ni Aladdin sa alamat. Ginawa ng alipin ayon sa alamat, pinunasan niya ang lampara ng ilang beses. Pagkatapos ay hindi inaasahang lumitaw ang isang dambuhalang genie. Ngunit hindi ito ang genie na nagbibigay ng kahilingan kundi isang mabangis na nilalang na gustong umatake sa lahat. Ang ingay sa loob ng kamara ay agad nagpabilis sa mga pirata. Gayunpaman, nang sila ay bumaba upang tingnan, agad silang inatake ng mabangis na genie. Pagkatapos ay sinimulan ng genie na umatake ng walang pinipili. Si Finest, kahit hindi nakikita, ay naramdaman na ang sitwasyon ay lubhang mapanganib sa sandaling iyon. Gamit ang hilaw na lakas, hinawakan niya ng mahigpit ang pulso ng genie. Kasunod nito ay isang aralin sa pisika dahil sa maraming taon ng karanasan sa pakikipaglaban. Kaya ni Finest na gawing sandata ang anumang bagay na kanyang mahawakan, at talunin ng genie. Ngunit hindi nagtagal, natuklasan muli ng genie ang pagkabulag ni Finest, at sa katahimikan, lihim siyang inatake si Finest pagkatapos ng ilang sunod-sunod na pag-atake, nagsimulang makaramdam ng kawalan ng kapangyarihan si Finest. Sa puntong ito, halos mabaliw na ang genie dahil hindi na siya pinipigilan ni Finest. Nagsimula siyang ilipat ang tingin sa ibang tao. Sa swerte, naalala muli ng alipin ang alamat, at muli niyang pinunasan ang lampara. Pagkatapos nito, ang dambuhalang genie ay nagalit at hindi mapakali. Ngunit ibinalik sa loob ng lampara, isang krisis ang matagumpay na nalutas. Ang alipin ay labis na natuwa sa kanyang puso, iniisip na sa pagkakaroon nito ay makakaalis na siya sa kontrol ng mga pirata. Ngunit pagkatapos nito, lumitaw ang mga pirata sa tabi niya at idiniit ang kutsilyo sa kanyang leeg. Pinilit siyang ibigay ang lampara, nang makita niya ang kurbadang kutsilyo sa kanyang leeg. Ang alipin ay maaari lamang sumunod at ibigay ito, at iyon na iyon. Nawalan na sila ng nag-iisang pagkakataong makatakas. Pagkatapos ay hindi na nila alam kung gaano sila katagal na napadpad sa dagat. Sa wakas ay nakarating sila sa Finest at ang lahat ng iba ay nabahiran ng mga mata.
Nang muli nilang tanggalin ang mga ito ay nakatali na sila sa poste ng mga alipin. Hindi tulad ng kawalan ng pag-asa sa kanilang mga puso, ang lugar na ito ay napakaingay. Sa lahat ng dako ay may mga tindahan at nagtitinda. Sila ay nakasuot ng iba't ibang kasuotan, tila ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay nagtipon dito. Sa sandaling iyon, isang mayamang mga ngalakal ang nakapansin sa mangkukulam. 500 taong gulang na dahil sa mahika. Ang bruha ay hindi nagkakaedad ngunit ang negosyanteng iyon ay hindi pa rin tumitigil sa paggamit ng mga salitang tulad ng matanda at mahina para makipagtawaran sa nagbebenta ng alipin. Hindi niya napansin na nagagalit na ang bruha. Sinipa niya para tapusin ang transaksyon na ito. Galit na nagalit ang negosyante at humingi ng ulo niya ngunit, sa sandaling iyon, isang misteryosong taong nakasuot ng kapa ang lumitaw. Pinigilan ng negosyante at binili niya hindi lamang ang 3 finished, kundi binayaran pa siya. Ganoon lang ang 3 finished. Sumunod sa misteryosong tao sa isang istrukturang arkitektural sa tabi ng dagat, na may estilong Arabo, tanging ang panlabas ay simple at payak. Ang panloob na estilo ay ganap na naiiba, nagpapakita ng kakaibang kapaligiran. Sa gusaling ito, hindi lamang mga kamelyo ang nakakapagsalita, kundi mayroon ding grupo ng mga robot na pagong na nagsisilbing tagapaglingkod. Pagkatapos, sa wakas ay nagpakita ng tunay na mukha ang misteryosong tao. Ang 3 finest ay agad na labis na nagulat dahil ang taong ito ay si Annery. Ang pinakatanyag na imbentor sa buong mundo ayon sa alamat. Ginugol niya ang 10 taon upang gawing isang sibilisadong lipunan. Ang isang primitibo at barbarong tribo ngunit ang pinakakakaiba ay ang kanyang pinagmulan. Si Annery ay dating alipin ng mga aristokrata noong bata pa siya. Nang makalaya siya, inilaan niya ang lahat ng kanyang pagsisikap upang gamitin ang agham at teknolohiya upang pabagsakin ang lipunang alipin. May mga bulong-bulungan na nagsumikap siya para dito sa loob ng 10 siglo. Tungkol dito, hindi rin itinanggi ni Annery. Sinabi niya na siya ay 936 na taong gulang na ngayon, at ang kanyang kakayahang mabuhay hanggang ngayon ay dahil lamang sa gamot na nagpapahaba ng buhay, na siyang mismo ang nakaimbento. Iginiit ni Annery na isang lagok lang ay magiging bata magpakailanman. Sa puntong ito, kahit ang bruha ay labis na namangha, dahil kahit kaya niyang panatilihin ang kanyang haba ng buhay, ngunit kailangan niyang magbayad ng malaking halaga, hindi lamang araw-araw na pagsasagawa ng iba't ibang komplikadong ritual ng bruha o pag-aaral ng pinagsamang gamot at mahika, kundi kailangan din niyang panatilihin ang isang malusog na pamumuhay. Ngunit, si Annery, isang lagok lang ng gamot ay magiging bata magpakailanman. Sa pag-iisip nito, isang pagnanasa ang sumibol sa puso ng bruha. Gusto rin niya ng ganoong kadaling buhay. Ngunit malinaw na hindi pa ito ang tamang pagkakataon para magsalita. Pagkatapos ay ipinakita ni Annery sa lahat ang mekanikal na teknolohiya sa bahay na ito. Lahat ng bagay ay labis na nagpahanga sa 3. Nakita lang nila na isinara ni Annery ang lahat ng pinto at bintana. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang espesyal na aparato pagkatapos ng maingat na pagsasaayos. Naglabas ito ng isang matingkad na asul na jellyfish na parang totoo. Si Finest at ang mga hindi pa nakakakita ng mga bagay na ito ayaw huminto sa pagpuri sa pagiging sopistikado ng teknolohiya. Gayunpaman, hindi lang doon nagtapos ang pagtatanghal ni Annery. Pagkatapos, nagsuot siya ng isang headband sa ulo. Ang bulag na mandirigma ay patuloy na nagpapalit ng iba't ibang uri ng salamin mula sa loob, upang umangkop sa mga mata ni Finest sa loob lamang ng ilang sandali. Si Finest, na matagal ng bulag, ay muling nakakakita. Labis itong nagpasaya sa kanya. Siyempre, ito ay panimula pa lamang. Ang susunod, na ipapakita ni Annery ang tunay na revolusyonaryong pananaliksik. Iyan ang makinaryang kayang ganap na supulan ng mahika. Nakita lang na itinulak ni Annery ang switch sa itim na panel at agad itong umatras. Lumitaw ang isang control panel. Inilagay ni Annery ang magic lamp sa gitna ng control panel. Pagkatapos ay sinadya niyang tawagin ang mabangis na genie. Nang makita nilang muling lumitaw ang taong buhangin, agad na naghanda sina Finest at ang iba pa para lumaban. Gayunpaman, itinulak lang ni Annery ang lever ng genie, at mahigpit itong ikinulong ng mga nakapaligid na kagamitan sa control panel. Pagkatapos nito, dahan-daang yumandar ang kagamitan na hugis talulot sa itaas. Naglabas ng napakalakas na puwersa ng paghila. Ang masamang genie ay halos sa isang iglap. Nahigop ng kagamitang hugis talulot at naglahon na parang usok. Ang mahiwagang lampara ay tuluyan nang nawala ang mahika nito. Nang makita iyon ng mangkukulam, agad niyang napagtanto ang panganib ng kagamitang ito.
at hindi na naglakas loob na ibunyag ang pagiging mangkukulam niya. Sa mga sumunod na pagkikita, palagi niyang sinasabing isa lamang siyang parmasyutiko. Gayunpaman, si Annery ay napakamapagbigay sa lahat, at pinatawad pa ang kanilang katayuan bilang alipin. Pinapayagan ng lahat na malayang makakilos, na labis na ikinagalak ni na Finest at ng lahat. Nakatakda silang umuwi kinabukasan. Gayunpaman, sa hapunan, biglang may pumasok na ibon sa palasyo. Tumama ito diretso sa chandelier, at agad na nagpakita ng seryosong ekspresyon si Annery. Dahil ang ibon na iyon ay ang espesyal na kalapati na naghahatid ng mensahe niya. Mula sa mensahe nito, nalaman ng lahat na mayroong halimaw, na lumitaw malapit sa lungsod, at ang mga residente ay partikular na humingi ng tulong kay Annery. Mula sa paglalarawan sa liham, natuklasan ni Finest na iyon pala ang halimaw na may buntot na ahas. Ay nagpabulag sa kanya noon bilang ganti sa pagliligtas ni Annery sa kanya. At para na rin sa paghihiganti sa lumang galit, kusang loob niyang tinanggap ang misyong ito. Nais niyang lipulin ang halimaw na iyon, subalit si Annery ay humiling lamang na buhayin nila itong mahuli. Sinabi niyang gusto niya itong pag-aralan ng kaunti, kahit na tumaas ng husto ang kahirapan, ngunit dahil sa karanasan niya sa pakikipaglaban noon, nanatiling tiwala si Finest na matatapos niya ito. Ngunit sa gabi bago ang araw ng pag-alis, hindi na nakatiis ang bruha sa tukso. Nang walang hanggang kabataan, nagpasya siyang samantalahin ang dilim, at lihim na pumasok sa laboratorio ni Annery, upang nakawin ang elixir ng immortalidad ngunit hindi niya inaasahan na mahuhuli siya ni Annery. Ngunit sa kilos ng bruha ay napakamaawain niya. Hindi lang niya hindi na pinagbayaran ang kanyang pagkakamali, kundi nangako pa siya na basta't mahuhuli nila ng buhay ang halimaw, ibibigay niya ng libre ang elixir ng immortalidad. Nang marinig ang ganoong magandang balita, ang bruha ay agad na pumayag. Pagdating ng kinabukasan, nang maghahanda na ang lahat na umalis, dinala sila ni Annery sa harap ng isang malaking kagamitan. Tinawag niya ang kagamitang ito na Vortex, isang napakalaking sasakyang panghimpapawid. Ipinahayag ni Annery na ginamit niya ang sasakyang panghimpapawid na ito upang maglakbay sa buong mundo. Ngayon, ipapahiram niya ito sa kanila para mas mabilis silang makarating sa destinasyon. Bukod pa rito, may inihanda pang isa si Annery. Tinawag niya itong shape-shifting beast trap na ginagamit sa paghuli ng mga buhay na bagay. Makakatulong ito sa kanila para mahuli ang mga halimaw. Nang akala nila ay iyon na ang lahat, si Annery ay kumaway at naglabas ng isang bungkos ng mga bagong kagamitan. Kahit nakamukha ito ng lumang suit na ginamit ni Finest noon. Sa katotohanan, malaki ang pagkakaiba nito, lalo na ang Meteor Mace. Matapos palakasin ni Annery ang Morning Star, maaari itong maging sandata, na may malakas na long-range attack, sa isang pindot lang, ay maaari nang bawiin agad ang ulo ng Mace. Matapos isuot ang lahat ng kagamitan, ang tatlong Finest ay sa wakas nakapasok sa Vortex. Maingat na ikinabit ni Annery ang seatbelt ng lahat. Bago pa man sila makareact, direkta na niyang pinuputol ang mga tali. Agad na tumilapon ang kagamitan, tulad ng isang palaso na humahagibis sa himpapawid matapos maabot ang pinakamataas na punto. Mabilis na bumukas ang mga propeller at nagdala sa kanila patungo sa lokasyon ng target. Salamat sa flying device, madali nilang nalampasan ang bawat hanay ng bundok. Hindi pa man umaabot sa kalahating araw ay nakarating na sila sa lokasyon. Daan-daang kilometro ang layo. Ang tanging problema ay bagamat walang pisikal na pinsala ang sinuman, ngunit sa emosyonal na aspeto ay napakasama. Paglabas pa lang sa flying device ay hindi sila tumigil sa pagsusuka. Nanumpa na hindi na sila sasakay muli sa bagay na ito. Pagkatapos nilang makabawi ng kaunti, dala nila ang kamelyo, na marunong magsalita patungo sa locus yung binanggit sa liham. Mabilis nilang natagpuan ang unang kampong sinalakay, sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga bakas ng halimaw sa paligid. Nahulaan ni Finest ang direksyon ng halimaw. Sinundan nila ang bakas patungo sa isang kuweba at narinig ang walang tigil na ungol mula sa loob. Natukoy ni Finest na iyon ang kanilang target. Inilabas nila ang hawla ng panghuli ng hayop ni Annery pagkatapos ng isang serye ng mga mahiwagang pagbabago na parang mahika. Ang bagay na ito ay direktang naging isang gumagalaw na hawla ng panghuli ng hayop. Ipinagkatiwala ni Finest ang pagkontrol sa hawla ng panghuli ng hayop sa mangkukulam. Kailangan lang hilahin ang umiikot na knob para automatikong matapos ang gawain. Pagkatapos arestuhin ang sarili niya, pumasok siya sa kuweba para akitin palabas ang halimaw. Nakita lang ni Finest na maingat na pumasok sa kuweba, tinitingnan ang mga nakakalat na armas sa paligid.
Malinaw na nagkaroon ng napakatinding labanan dito. Ngunit matagal na siyang naghahanap pero hindi niya makita ang anino ng halimaw. Sa katunayan, tahimik na lumapit ang halimaw sa likuran ni Finest. Handang isagawa ang nakamamatay na atake, swerte at mabilis siyang nakakilos. Nang makita iyon ng halimaw, direkta itong humabol palabas ng kuweba. Agad na hinailan ng babaeng salamangkero ang mekanismo ngunit aksidenteng nabali niya ang trangka. Buti na lang at mabilis na nakakilos ang katulong sa tabi niya. Agad niyang pinaandar ang hawla para sa hayop gamit ang kamay at matagumpay na nakontrol ang halimaw na iyon. Isinara ng lahat ang hawla at formal na naglakbay pabalik. Gamit ang kanyang lakas, madaling nalampasan ni Finest ang mga panganib sa daan. Gayunpaman, nang dumating ang gabi sa loob ng hawla para sa hayop, biglang may narinig na awit ng isang babae. Napagtanto ni Finest na iyon ang boses ng magandang babae mula sa kastilyo noon. Upang linawin ang sanhi, hindi niya pinansin ang babala ng lahat. Binuksan niya ang hawla upang malaman ang resulta. Natuklasan niyang matagal nang nawala ang halimaw. Tanging ang babae na lang ang naiwan sa kastilyo noon. Agad namang lamambat ang puso ni Finest at gusto na siyang palayain. Para maging malaya siya, nakita ito ng bruha. At agad siyang tumutol, direktang ikinulong niya si Finest at ang babae sa hawla. Dahil ito ay may kinalaman sa gamot, anak niya sa puso ni Finest at ang dalaga ay walang tigil sa pag-uusap. Dito niya nalaman na ang kausap niya ay may sumpa na kakilakilabot. Sa sandaling may humipo sa katawan niya, agad siyang magiging halimaw na iyon na nakakatakot, kaya naman kusang loob siyang lumayo sa tao. Ikinwarentina niya ang sarili sa lumang kastilyo sa kagubatan ngunit hindi niya alam kung bakit. Lumabas ang balita na may halimaw na nagkulong sa isang magandang dalaga. Kaya naman may isang grupo ng tao ang dumating na gustong maging bayani. Iligtas ang dalaga, ngunit sa huli ay lahat sila ay pinatay ng babae na nasa hindi makontrol na estado. Pinatay si Finest, at pagkatapos marinig ito, sinabi ni Finest na tiyak na hahanap siya ng paraan para tulungan siyang alisin ang sumpa. Gayunpaman, bago iyon, kailangan niyang ipaliwanag ang sitwasyon kay Annery. Inisip niya na dahil napakamaawain ng kabilang panig, tiyak na tutulungan nila ang babae. Gayunpaman, sa katotohanan, si Annery ay isa lamang mapagkunwari at manloloko. Sa sandaling ito, humuhuli siya ng isang mahiwagang pusa. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang aparato na sumisipsip upang ubusin ang mahika sa loob ng katawan ng pusa at ginawa itong isang bote ng asul na likido. Ngunit ang mga garapon na tulad nito ay nagpuno sa buong basement niya. Makikita na si Annery ay pumatay ng hindi mabilang na mga nilalang na mahika. Sa oras na ito, si Finest at ang iba pa ay syempre hindi pa alamang tungkol dito. At sa proseso ng pamumuhay kasama ang batang babae, unti-unting umibig din si Finest sa kabilang panig kaya pagkatapos niyang bumalik ay agad niyang gustong hanapin si Annery. Nagtatangkang pakiusapan ang kabilang panig na tulungan ng babae, ngunit nakita niya ang kabilang panig na nag-e-extract ang mga mahiwagang bagay ng mangkukulam sa isang potion. Mahika pagkatapos ay ibinuhos niya ang asul na potion sa isang makinang pagong. Ang bakal na pagong ay agad na nawalan ng lakas at muling gumana. Lahat ay nagulat nang mapagtanto na ang tinatawag na agham at teknolohiya ay isa lamang panlilinlang. Sa katunayan, mga kagamitang mahika pa rin. Nakita ni Annery na nabunyag ang sitwasyon, ngunit kalmado pa rin siyang nagpaliwanag na ang mga pangunahing prinsipyo ng pisika at kimika. Gayunpaman, walang sino man sa kanila ang naniwala sa paliwanag na ito. Agad na pinagalitan ng sorceress si Annery bilang isang masamang sinungaling. Pagkatapos ay direkta siyang tumalikod at umalis. Nang makita ang mga taong ito na muli siyang ininsulto, si Annery ay gumamit ng alarm system sa ilalim ng mesa, upang tawagin agad ang kanyang mga allopiers, ang mga bandidong sumalakay sa bayan noon. Biglang lumabas mula sa lahat ng sulok, malinaw na ang pagsalakay sa bayan noon ay isa ring sabuatan ni Annery, at agad na napalibutan ang tatlo ng mga bandido. Si Annery ay pinangunahan ng kanyang mga robot na pagong, at lumapit sa harap ng lahat, sa kanyang utos. Ang mga pagong na iyon ay sabay-sabay na naglabas ng mga kadena. Sa isang iglap lang ay kinulong na niya ang lahat. Sa pagkakataong ito, ang kamelyo sa tabi ay nagsalita para kay Finest. Ngunit sinaksak sa leeg ng tauhan ni Annery gamit ang kutsilyo. Gayunpaman, walang nangyari sa kamelyong iyon. Dahil isa rin itong hayop na makina, sa sandaling iyon, muli namang tumayo ang alipin sa harap ni Annery. Nang inakala ni Finest na isasakripisyo niya ang sarili niya. Ang resulta, direkta siyang tinalikuran ng alipin. At sinabi sa kabilang panig na ang babaeng iyon ay ang halimaw na nag-iba ng anyo.
Si Annery ay labis na nasiyahan sa kanyang saloobin, at agad na pinaandar ang extraction device. Nang makita niyang malapit nang maubos ng device ang mahika sa katawan ng babae at maging abo ito, biglang nagkaroon ng ideya si Finest at naglakas loob siyang lumapit sa kanya. At naintindihan din ng kabilang panig ang kanyang intensyon. Sa sandaling nagkadikit sila, ang batang babae ay naging isang halimaw na nawalan ng kontrol. At inatake ang kabilang panig sa ilalim ng kanyang pagtatago. Ang babaeng salamangkero at si Finest ay nagkaroon ng pagkakataon upang makatakas. Nang makita iyon ni Annery, agad niyang hinabol at pinatay ang dalawang tao. Nang makita niyang hindi sila makakatakas, kusang loob na sinuportahan ni Finest ang tungkuling pigilan sila. Nais niyang manatili at mamatay kasama ang kalaban dahil sa kanyang superior na kakayahan sa pakikipaglaban. At ang kanyang pinahusay na martilyo, ang mga unang bandidong humabol ay pinatumba ni Finest. Ngunit dahil sa kanilang pagkaantala, mas maraming kaaway ang humabol. Sa puntong ito, napapalibutan na sila at wala ng pagkakataong makatakas. Nang isipin ni Finest na mamamatay na siya rito, sa wakas ay kumilos ang mangkukulam. Nakita lang na mabilis siyang kumuha ng isang dakot ng buto. Pagkatapos niyang bumigkas ng isang simpleng orasayon ay agad niya itong inihagis sa mga tulisan. Kasunod nito, ang mga buto ay sabay-sabay na naging pakwan. Toneladang pakwan ang direktang nagpabagsak sa mga tulisan. Kasabay ng mga sigaw ng mga tulisan, ang babaeng mangkukulam at ang lahat ay matagumpay na nakatakas. Gayunpaman, hindi naman balak ni Annery na basta nalang palampasin ang lahat. Pinapanta niya ang kanyang mga alipin sa basement ng kastilyo. Nang hilahin niya ang lever, ang buong lupa ay agad na umangat. Ang kastilyo ay naging isang guho, isang ulo ng pagong ang dahan-daang umusbong mula sa ilalim ng lupa. Susunod ay isang higanteng metal na pagong, na dahan-daang umaangat mula sa ilalim ng lupa, at ang buong palasyo ay itinayo sa metal na pagong na ito. Ang bagay na ito ay isang armored turtle fortress na ginawa ni Annery. Kapag napuno ng enerhiya, magagamit niya ito upang pamunuan ang buong mundo. Sa kasalukuyan, dahil sa pagmamadali ng pag-activate, maraming bahagi ng bakal na pagong ang hindi gumagana ng maayos. Gayunpaman, hindi na ito pinapansin ni Annery sa pagkakataong ito. Nakita lang namin siyang kinokontrol ang lever upang buksan ang launch port sa likod ng pagong. Pagkatapos, dahan-dahang umusli ang ulo ng isang baby turtle shell mula sa butas ng pagpapaputok. Kasunod nito, mas maraming butas ng pagpapaputok ang bumukas at lahat ng baby turtle shell na iyon ay pinaputok, na nagdulot ng malalaking pagsabog sa paligid ni Finest. Sa kabutihang palad, ang enerhiya ay hindi sapat, at ang ilan sa mga ito ay dodge shells, na lubhang nagpabawas sa depensibong presyon para kay Finest. Ngunit ang bruha, dahil wala siyang malakas na pisikal na pangangatawan, na bahagyang naapektuhan lamang ng shockwave, ay direktang nahulog sa isang estado ng pagkawalang malay. Nang siya ay bumangon, nakita ni Cold ang Turtle Fortress, na naglalabas ng engravings device mula sa bibig nito, na gustong bawiin ang magical energy mula sa mechanical camel. Nagmadaling kinuha ng bruha ang buto. Sa wakas ay binigkas ang orasayon at malakas na inihagis. Mabilis na lumaki ang buto at naging isang malaking pakwan na hamarang sa bunganga. Pansamantalang nakaiwas sa panganib, subalit ang ginawa ng bruha ay tuluyan siyang nabunyag. Ang pagkakakilanlan niya Annery agad na binago ang target. Dumiretso patungo sa bruha dahil nakapag-ipon siya ng 500 taong mahika. Kaya mabilis na napupunan ng enerhiya ng bakal na langaw. Gayun din, mabilis ding humina ang bruha. Sa wakas ay hindi na kinaya ng alipin na makita ang pagkamatay ng kanyang kasamahan. Kaya agad siyang nagtaksil kay Annery, ngunit handa na si Annery para dito. Buti na lang at nakarating si Finest sa tamang oras pagkatapos. Ginamit niya ang kadena ng martilyo para umakyat sa kuta ng pagong. Habang iniiwasan ang mga atake ay naghanap siya ng paraan para talunin ang bakal na pagong na ito. Ngunit hindi niya inaasahang aksidenteng nahulog ang kanyang salamin. Sa ilalim ng gabay ng mangkukulam at ng alipin. Sa wakas ay nakabalik sa lupa si Finest, at sa oras na iyon ay nakaisip na rin siya ng plano. Gamitin ang hilaw na lakas para baligtarin ang kuta ng pagong. Ang lakas ni Finest ay talagang napakalaki ngunit tila kulang pa rin ng kaunti. Sa sandaling ito, biglang tumalon ang halimaw na may buntot na ahas sa ulo ng pagong. Si Annery sa loob ng cockpit ay nagulat at pansamantalang nakalimutan ang pagkontrol sa kuta ni Finest. Sinamantala ang pagkakataong ito at binaligtad ang pagong sa isang atake. Agad na tumagas ang asul na likidong mahika. Nang walang mahika, ang bakal na pagong ay agad na naging isang tumpok ng scrap metal.
Nakita ni Annery na hindi maganda ang sitwasyon at nagmadaling hinayla ang mekanismo sa baywang. Sinubukang tumakas gamit ang isang pares ng mekanikal na pakpak, ngunit pagkaangat pa lang ay nagkaroon ng problema si Annery at direktang nahulog sa asul na likido. At agad na naging isang tumpok ng itim na likido sa lugar. Sa wakas ay nagtagumpay ang huling laban, si Finest naman ay halos hindi na makahinga dahil sa sobrang paggamit ng lakas. Sa oras na iyon, ang halimaw na may buntot ng ahas ay bumalik sa anyo ng tao. Lumapit ng marahan ang magandang babae kay Finest. May mga asul na luha na dumadaloy sa kanyang mga mata. Sa kalungkutan, ang mga luha ay nagkataong pamatak sa mukha ni Finest. Sa sandaling iyon, isang himala ang naganap, biglang gumaling si Finest. Hindi lang iyon, muling naging malinaw ang kanyang dalawang mata, alam niyang lahat ito ay dahil sa kapangyarihan ng dalaga. Bilang pasasalamat, sinabi ni Finest na hahanapin niya ang lahat ng mangkukulam sa mundong ito, upang tulungan siyang alisin ang sumpa at sa gayon ay makalaya sa pagkakagapos ng anyo ng halimaw. Ngunit sa katunayan, sinabi ng dalaga kay Finest na, ang anyo ng halimaw ang tunay niyang anyo, dahil sa sumpa kaya siya naging isang dalaga. Ang tao ay hindi maaaring mabuhay ng magkasama sa pagitan niya at ni Finest dahil sa tadhana. Sa wakas ay napatingin na lang si Finest sa pagkawala ng halimaw sa kanyang paningin. Ang tanging magandang balita ay marahil ang mangkukulam ay nakuha ang elixir ng buhay mula kay Annery ngunit sa kasamaang palad. Ito ay isa ring kasinungalingan na inimbento niya. Sa katunayan, isa lamang itong bote ng orange juice kahit na hindi ito nagbibigay ng walang hanggang buhay, masarap naman ito. Ang pakikipagsapalaran na ito ay nagtapos sa isang nakakatawang conclusion. Nagtatapos na ang pelikulang ito. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Finest the First Warrior. Ito ang prequel sa serye ng The Last Warrior. Ang pelikula ay nagtatayo ng isang makulay at mahiwagang mundo. Si Finest ay una, isang tipikal na bayani, na kayang kontrolin ang malaking may pakpak na baboy ramo, na nangangahas na hamanin ng halimaw na may buntot na ahas na sinasamba ng mga tao. Ngunit nang bulagin siya ng halimaw, ang mga humahanga sa dating bayani ay agad siyang itinuring na baliw. Ang pagbabagong ito ay naglantad sa praktikal na saloobin ng publiko sa mga bayani. Ang halaga ng isang bayani ay tila nakasalalay lamang sa kung makakagawa ba siya ng malinaw na mga resulta o hindi. Kapag nawala na ang halaga nila, mabilis silang iiwanan. Bukod pa rito, ang mga asterisk twist asterisk sa pelikula ay puno ng katatawanan. Ang magandang babae ay naging halimaw. Sa katunayan, ang halimaw na isinumpa ang naging tao. Buhay na isinakripisyo ng babae para iligtas ang pagkatao. Niya ay siya palang halimaw na kinakaharap niya. Sinira ng mga asterisk setup asterisk na ito ang tradisyonal na asterisk fairy tale tungkol sa bayaning Nagal iligtas sa dalaga. Sinasabi nito sa manonood na ang katotohanang hinahabol mo, ang tinatawag mong kasinungalingan ng halimaw ay maaaring may ibang kwento, at ang kayamanang pinaghirapan mong makuha ay maaaring walang halaga sa kabuuan. Ang buong pelikula ay gumagamit ng mga labis na pangyayari at kakaibang tagpuan upang isalaysay ang kwento ng pagbagsak ng isang bayani. Hindi nito pinupuri ang mga perpektong bayani o pinapaganda ang mga wakas na parang kwentong pambata. Bagkus, ginagamit nito ang matamis na balat upang balutin ang tunay na diwa. Kapag bumaba ang bayani mula sa entablado ng kaluwalhatian, kapag ipinakita ng pagnanasa ang tunay nitong mukha, kapag naglalaro ang tadhana, paano natin dapat tingnan ang tinatawag na tagumpay at halaga? Marahil, tulad ni Finest, kahit na nawala ang pag-ibig at hindi naging tunay na bayani. Sa gitna ng pagkawasak na iyon, nakilala niya ang kanyang sarili. Ang kawalang perpektohan na ito ang pinakatunay na buhay.